Ang buong creation ay naghihintay sa kanilang salvation or redemption. Kapag muling nagtipan ang Diyos at ang tao, pati ang creation ay mariredeem. Kaya nga yung ating role sa creation ay mahalaga pa rin. Pinapangalagaan ba natin ang creation? O, alam nyo na, minamanipulate at ang tawag dun, ginagamit lang natin ang ating creation. Kaya nga ang paliwanag ni Gerhardus Voss na ang larawan ni Hosea ay tuwirang bumabalik sa huwaran ng Eden at kasabay nito ay tumuturo sa bagong sannilikha. Kaya nga yung alitan sa pagitan ng tao at nilikha na nagsimula sa pagbagsak sa kasalanan ay mababaliktad kapag ang pakikisama ng tao sa Diyos sa ilalim ng tipan ay nanumbalik. So tignan natin sa Isaiah 11:6-9, yung mapayapang kaharian ni Isaiah. Siya'y nabuhay na halos kasabay ni Hosea. Ito ang kanyang larawan na ipininta. Sabi ni Isaiah, at ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero. At mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. Hindi sila mananakit o maninira man sa aking buong banal na bundok. Si Hosea at si Isaiah ay parehong naglalarawan ng panunumbalik ng tipan sa parehong paraan. Hindi lamang ito kapatawaran ng kasalanan, kundi ang ganap na pag-alis ng alitan at pagkasira hanggang sa kaayusan ng buong sangnilikha. Yung redemption of man, yung restoration of man, kasama dyan ang restoration ng creation ng Diyos. Kaya nga nang sabihin ni Hosea na ang Israel ay pahihigain ng tiwasay, ginamit niya ang parehong larawan na makikita kay Isaiah tungkol sa korderong ligtas na nakahiga. Ang kapayapaang dulot ng tipan ay hindi bahagya lamang. Ito ay total. Ito ay sasaklaw sa lahat. Sabi pa ng isang theologian na Reform, na ang kosmikong lawak ng pagpapanibago ng tipan ay mahalagang bahagi ng Reformed theology ng Covenant. Ang tipan ng biyaya ay hindi lamang isang pribadong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng individual na kaluluwa. Ito ay pagpapanunumbalik ng buong kaayusan ng sannilikha ng Diyos, kung saan ang tao ay ibinabalik sa wastong lugar na itinakda para sa Kanya. Ano ba yung wastong lugar natin? Noong gawin ang creation at ilalagay doon ang tao, sinabi ng Diyos na pamahalaan mo yan. So we are stewards. Ibabalik niya yung pagiging stewards natin.